Ako, naramdaman ko yun. Never ako tumanggi. Hindi ako tumanggi. Kahit mahulog ako sa upuan ko, never akong tumanggi pag may humihingi ng tulong. Kahit nga inaabuso ko eh. Okay lang. Eh, talagang ang blessing, ganyan eh. Ang iniisip ko na lang, huwag mo nang expect, dadating ang panahon na may babalik at babalik yan. Kaya patuloy tayong magbibigay ng biyaya sa tao. Makita ko yan si Jaja talaga, he moves fast. Bilis, pag ganito, bilis. Ayan. Pero ngayon, ganun pa rin ang kilos. He moves fast and he thinks faster. Si Jaja Jose, isang typical at ordinaryong bata na tulad din ng iba na dumanas din ng paghihirap, tumiras din sa eskinita. Alam mo yun, naging matalino sa kalye. Yan eh. Si Jaja yan eh. Dumanas din ng mga kaiba-ibang mga experience tulad ng pagtitinda ng bibingka. Tapos, syempre, hindi mawawala dyan yung pagiging batang ilog niyan. Kasi talagang diyan ko nadanas yung pagkabata ako. Kasi, bata pa lang kasi ko, naranasan ko yung hirap dahil ang nanay ko, 10 taon ako, iniwan ako. Nung bata si Sir, simple lang naman yan. Nag-aalaga ng kalapate, tatawid sa ilog, Pasig, liligo sa ilog, sasakay sa gibara. Sabay kami nagtitinda nung kakanin na yung 75 centavos pa ngayon, yung may parang matamis na parang latik na di ko maintindihan. Nagtinda kami noon, umahango kami dyan sa may malapit kay Ate Gang, dyan sa private. Yeah. So yan nga, yung babalikan ko na naging isang batang ilog. Bakit ba batang ilog? Kasi napakaganda ng experience ko dyan. So at the age siguro, mga 12 years old, may hawak na ako ng galon ng ketchup dyan eh. Dyan na ako sa gilid ng tabing ilog dyan sa Metro Perry noon. Gumigilid na ako niyan. Doon sa lugar namin sa Villaverde, yung grupo naming Lagunding, pag may every Friday, Saturday, yan, pupunta yan doon hanggang madaling araw, inuman talaga. Talagang nakakasama namin, nakakabiroan namin siya. Ay, hindi lang pala sa kagawad na guwapings. Mabait din pala na talagang hanggang umaga, inuman, tawanan, lahat ng kakulitan ginagawa talaga namin. Nay, birthday mo na sa 17. Noong pong eleksyon, tumatakbo rin po siyang kagawad. Kasama ko po yung kapatid ko, nag-aantay po kami ng resulta. Yung kapatid ko po, nakahiga sa bench. Nung dumaan po si Kap Jaja, sabi niya, "Tay, huwag kang humiga dyan, malamig." Sabi ko, okay lang, naghihintay lang kami ng resulta. Pagkaalis niya, siguro 5 minutes bumalik, may dalang karton at kape. Sabi ko, salamat po. Kaya nga, sabi ko, ang kalooban na itong taong to, sagad-sagad talaga sa kabutihan. Be compassionate, be kind to the people who needs attention and support. Yun yung ginagawa niyo. Kikilabutan ka, parang kaya hindi makakalimutan niya. Lalong-lalo na pagka binigyan ng pagkakataon niya. At alam ko naman na magiging, and he will make change and make a big difference. And the most people will feel his presence. Kaya ngayon tinuturo ko sa mga kasama ko, pati sa mga kabataan eh. Sabi ko, yung posisyon na yan, hindi naman panghabang buhay yan eh. Gawin mo lang kinaugalian mo. Kumbaga, isabuhay mo lang kung ano yung ibinigay sa'yo ng Panginoon tungkol dyan, ibigay mo lang yung tama. Kaya na sinugod yung kapatid ko sa ospital, kinakamusta niya. Nagaya kasi sikap na paliguin niya si ate sa dagat. Kaso hindi na umabot, sinugod na siya sa ospital. Tapos yun, lagi nagbibideo ko sikap sa akin para kamustahin niya yung ate ko. Nagpadala pa siya doon ng pagkain, Hindi lang ako, marami pa. Marami pa ako na babalitaan dyan na nagda-dialysis na tinutulungan. Hanggang sa Mangga, sa Sunny Boy, kahit doon sa may mga banda doon sa may barangka. Sabi ko nga, hanggang sa natapos yung termino ko, 3 term, wala akong naipon eh. Ni sweldo ko sa barangay, naibigay ko pang pambiling gamot ng tao eh. Oo, danas ko yan. Kaya hindi rin ako nag-isip
na ang barangay ay gawin kong hanap buhay. Bata pa ako, 17 years old ako, nagtatrabaho ako, service crew ako. Ang sweldo ko bilang service crew napupunta pa sa mga tulong sa mga may sakit. Tapos nung nagbarangay kagawad ako, naging insurance encoder ako. So hindi ako huminto sa hanap buhay habang ako'y may posisyon. Hindi siya mahilig magsalita ng, yung gaya ng ibang boss na parang pagpapagalitan ka kapag may nagawa kang mali, na andyan marami, tatawagin ka niya personally, kanyang kakausapin, ipapaalam niya kung ano yung pagkakamaling nagawa mo, nang kayo lang. Ganun ang ugali niya, which is yun yung ko talaga sa kanya na parang, shucks, sabi kong ganun, parang hindi na as employee yung tingin niya sa akin, as family na niya ako i-treat. Sabi nga sa'yo, yung sinasabi nila yung isusubo na lang ibibigay niya pa sa ibang tao. Ay, sige, parang dadawit sa'yo. Ang tagal kami nagsama niyan. Nagsisimula pa lang yan ng project sa Cavite. Magkasama na kami. Natutulog kami dun sa plywood na 3/4. Tabi-tabi kami dyan, pati yung mga labor. Tapos medyo umasenso na, bumili na siyang folding bed. Doon na siya sa folding bed, tapos kakabitan namin ng kulambo, kasi malamok eh. Yan, kulambo. Tapos pagkadating ng umaga, mag-iikot kami, may project. Ang unang sasakyan niya pa yung L300 na ako driver niya kasi. Pagka may stop kami sa isang lugar, opisina niya na rin yun. Doon na siya gagawa nung dapat mga gawin ko tungkol doon sa project. Hindi ko tinignan na isang bread and butter yung barangay na yan. So hanggang sabi ko, pagtanda ko, kung palarin man ako na magkaroon ng magandang hanap buhay o buhay, pipilitin kong bumaba sa tao. Pipilitin kong tumulong sa kanila. Dahil naranasan ko yan eh. Naranasan ko yan yung kalam ng sikmura na walang laman. Ang hirap niya na halos magkalda ulcer ka, kakainin mo pom-poms lang, chichirya. Naranasan ko yan. Kaya ngayon, sabi ko, ngayon pinalad ako sa hanap buhay. Gusto ko man. Yung pom-poms maging tinapay man lang. Ang laking bagay yung binibigyan niyang tulong. Nakakagaan sa kalooban. Naiyak na ako, kuya. Kasi siya lang yung nagbigay ng sa amin ba. Ang approach na gano'n. Hindi gaya ng ibang dating wala. Tama na, kuya, naiyak ko. Gusto ko na lang siyang pasalamatan. Kasi yun nga. Bigyan kami pinagkatiwalaan niya kami. Promise, mas marami pa siyang may bibigay. Kasi napakaganda. Napakaganda ng adhikain niya. Ang ganda ng mga gusto niya mangyari. Yun, sa ibang tao din mo, dumidiretso yan eh. Nakakakilabot, nakakaiyak. Pero gusto niya talagang mag-set. Hanggang ngayon, di naman. Tignan mo, nakakatulong pa rin. Dami natutulungan. Kita mo, may bombero na siya. Talagang nagbigay ng mga fire extinguisher. So tumutulong tayo kahit wala sa posisyon. Kaya yun ang sandata ko. Bukod dun sa experience ko sa dati kong ginagawa, hindi ako tumigil sa pagtulong sa tao. Kahit pagalitan ako ng misis ko, minsan nauubos na, ayos lang. Yun ang buhay ko eh. Hindi naman natin madadala sa langit yan. So hindi ako titigil hanggat may nakukuha akong biyaya. Magbibigay ako sa tao. Yan ang panuntunan ko sa buhay ko. Kahit na sinasabi ng sobra ka magbigay, okay lang. Sabi ko, at least hindi ako nahihirapan. May kasabihan nga ako eh, di bali ng sila tulungan ko, wag lang ako ang tulungan. Kasi mas masakit sa akin pag ako na yung sarili ko, tinutulungan ko na. Mas masarap sa pakiramdam kung ikaw may napapakangiti ka na buong pamilya na natutulungan mo. Di ba? So ito hindi naman hindi naman kaisipan na gawa-gawa lang. Puso to eh. Puso na binibigay ko sa tao eh. Hindi ito yung kamot babalik ako sa politika may mga kaisipan na akong masasama na gagawin dyan, na may gagawin. Hindi eh. Sabi ko, simula bata hanggang pagtanda ko, sa huling hininga ko, tutulong ako sa tao. Alam ko namang nararamdaman nila yung puso ko, tsaka yung damdamin ko, yung pagiging totoo. Di ba binabanggit ko nga, sinasanla ko
ang sarili ko, ang buhay ko, ang buong pamilya ko at angkan ko para mapaglingkuran kayo ng maayos at tapat